Mga pre, alam niyo ba na ang pinaka-surprise pick ng Ginebra sa PBA draft ay hindi yung sikat, hindi yung inaasahan, pero siya ang MVP ng draft combine. Siya si Stanley Steele. Pwede kaya siya maging bagong secret weapon ng Never Say Die? Tara kilalanan natin kung paano siya makakatulong kay Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Si Stanley Steele, hindi siya mainstream name gaya na Gio Chu o Juan Gomez de Liaño, na kilalang kilala sa UAAP at NCAA. Pero kung babalikan natin ang journey niya, makikita natin yung classic underdog story. Galing siya sa MPBL, naglaro sa Pampanga Giant Lanterns, at nagpakita rin ng galing sa mga preseason games kasama ang Letran. Hindi glamorous ang kanyang resume, pero dun pa lang makikita mo na yung grit and willingness niyang lumaban. At nakilala lang talaga ng PBA Season 50 draft combine. At doon, grabe ang pinakita niya. Hustle, energy, tapos may game winner pa laban sa San Miguel squad. Resulta, siya ang napili bilang MVP ng draft combine. Isang unknown, naging talk of the town. Bakit nga ba siya pinili ng Ginebra? Kung tutuusin, hindi siya nasa radar ng Ginebra. Pero si Coach Tim Cone mismo nagsabi, impress siya sa athleticism, hustle at ability ni Steele to run the floor at makipagbanggaan sa mas malalaking players. Kaya kahit maraming mas kilalang rookies, kinuha siya ng Ginebra bilang 11th overall pick. Kasi Ginebra move, di ba? Yung mga underdog binibigyan ng spotlight. Yung underdog na hindi inaasahan, sila ang binibigyan ng pagkakataon. Naalala niyo pa ba nung kinuha nila sina Derby Cruz, Cody Hatfield, o Scottie Thompson na hindi agad superstars pero naging haligi ng team? Ganon din ang potential ni Steele. Kaya kahit marami pang available na mas kilalang rookies, pinili siya ng Ginebra bilang 11th overall pick. Hindi siya flashy pero may puso, may hustle at may kwento ng underdog. At alam naman natin sa barangay, puso ang pinaka-importante. Paano nga ba siya makakatulong sa Ginebra? Lalo na ngayon, nagsisimula ang kanilang kampanya sa Season 50. Sa tingin ko, ganito siya makakatulong sa Barangay Ginebra. Unang-una na riyan ang hustle and defense niya. Sa Ginebra system, laging may value yung mga role players na willing mag-sacrifice. Steele is exactly what kind of guy. Defense, rebounds, and hustle plays. Pangalawa na riyan, ang athletic energy of the bench. With veterans like Japet Aguilar at Christian Standhardinger is getting older. Malaking bagay na may bata at athletic na pwede pumasok at magbigay ng spark. Kung kulang ang energy, si Steele ang pwedeng pumasok para magbigay ng instant hustle. Pangatlo, never say die attitude. Ito ang pinakakilalang kultura ng Ginebra. Hindi siya superstar scorer, pero sa Ginebra, effort at puso ang puhunan. Perfect fit kay Steele kasi yun ang natural niyang laro. Handang dumive sa bola at willing magbigay ng lahat. Panalo ka na sa barangay. Pang-apat at panghuli, coachability and growth. Baguhan siya, meaning open to learn, under Team Cone's triangle system at Ginebra culture. Stanley Steele can grow into a reliable role player in 1 to 2 years kung consistent siya sa hustle at willing siyang mag-improve sa shooting at decision making. Baka maging future core rotation guy siya ng Barangay Ginebra. Pero syempre, hindi naman lahat masaya. May mga challenges na kailangan niyang i-overcome. Of course, hindi madali. Steele needs to prove na kaya niyang makipagsabayan sa mga established PBA forwards. Consistency, shooting, at decision making, yun ang mga area na kailangan niyang i-develop. Pero kung tuloy-tuloy ang hustle at heart niya, siguradong magugustuhan siya ng barangay. At for me, ito ang 3 challenges na kaya niyang i-overcome o kailangan niyang i-overcome. Una na rito ang consistency. Hindi pwedeng one-hit wonder lang ang combined performance. Kailangan araw-araw sa practice, maipakita niya na reliable siya. Pangalawa na rito, offensive skill set. Hustle at defense ay andyan, pero para makakuha ng mas maraming minuto, kailangan din niyang mag-develop ng outside shot at better finishing sa half-court set. Pangatlo na rito, ang competition for minutes. Tandaan, loaded pa rin ang frontline ng Ginebra. May Japet Aguilar, may Christian Standhardinger, may Norbert Torres. So ang challenge kay Steele, paano siya makakahanap ng role? Kung malalampasan niya ang mga ito,
pwede talaga siyang maging long-term contributor. Mga pre, kung isipin natin, si Sunny Steele ay embodiment ng never say die spirit. Hindi sikat, hindi flashy, pero puso at hustle ang puhunan. Kung maipapakita niya yung parehong energy na pinakita niya sa Drop Combine, pwede talaga siyang maging secret weapon mula sa bench. Kaya ng kasaysayan ng Hinebra, minsan yung mga hindi inaasahan, sila ang nagiging haligi ng team. Kaya ang tanong, si Sunny Steele ba ang susunod sa yapak ni na Scottie Thompson, Rudy Hatfield, or si Jerby Cruz story ng Barangay Hinebra? O magiging isang footnote lang siya sa PBA history? Isang bagay ang sigurado, sa Never Say Die Nation, hindi mahalaga kung gaano ka kasikat. Ang mahalaga, kaano ka kahanda ibigay ang lahat para sa team. Kung puso at hustle ang basihan, swak na swak siya sa barangay. Kaya mga pre, huwag nating maliitin si Sunny Steele. Minsan ang mga hindi kilalang pangalan ang nagiging pinakamalaking sorpresa. Sino ba naman ang mag-aakala na ang MVP ng Drop Combine ay magiging part ng Never Say Die squad? Abangan natin kung paano siya gagamitin ni Coach Tim Cone. Baka siya na ang bagong energy guy na susunod sa yapak ng mga Hinebra Roll Legends. Kung excited ka rin makita si Sunny Steele sa Hinebra, comment Never Say Die sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng sport and basketball content. Sunny Steele, surprise pick ng Hinebra, bagong secret weapon ng Never Say Die. At ito ang mga sample footage ng mga laro niya sa ligang labas. Maraming salamat mga pre.